Gusto niyo bang magmaneho ng legal at may sariling lisensya pero nalilito kayo sa proseso? Huwag mag-alala. Ngayong 2025, may ilang pagbabago sa proseso sa pagkuha ng non-professional driver's license at ituturo ko sa inyo step by step kung paano ito gawin ng mabilis at walang abala. Welcome back sa channel ko at matapos ang ilang buwang pagpapahinga bilang content creator ay muli po tayong nagbabalik para makapagbahagi ng mga video na tiyak kapupulutan ninyo ng mahalagang impormasyon. Bago tayo magsimula, abangan sa huling bahagi ng video na ito dahil may konting reminders lang po ako para hindi po kayo maghihintay ng 2 taon para payagan ulit ng LTO na kumuha ng non-pro license. Ngayon ay aalamin muna natin kung qualified ba kayong kumuha ng non-professional driver's license. Narito ang mga qualifications sa pagkuha ng non-professional driver's license. Dapat ikaw ay 17 years old pataas. Dapat may valid student permit na hindi bababa sa 1 buwan mula sa pagkuha nito sa LTO. Dapat physically at mentally fit sa pagmamaneho. Kailangan yung makapasa sa written at practical driving exams. Tama po ang narinig ninyo, may practical driving exam na po sa pagkuha ng non-professional driver's license. Hindi po ito katulad sa pagkuha ng student permit. Dapat walang pending na traffic violation, kaya kung pinilit nyong magmaneho kahit student permit pa lang ang hawak ninyo at nahuli kayo, kailangan nyo munang isitil lahat ng violations bago kayo kumuha ng non-pro license. Dapat marunong kayong magbasa at magsulat sa Filipino, English o kahit anong local dialect para po ito sa mga exam na kukunin ninyo. Kailangan na ipasa nyo ang 8 hours practical driving course or PDC mula sa mga LTO accredited driving school at nakuha nyo na ang inyong PDC completion certificate. Kung wala pa kayong student permit ay may video po ako tungkol sa kung paano kumuha ng student permit. Ilalagay ko na lang ang link sa description box. Kung pasado kayo sa qualifications, siguraduhin nyong kumplito ang inyong mga requirements bago pumunta sa LTO. Ito naman ang mga requirements sa pagkuha ng non-pro license. Duly accomplished application for permits and licenses o APL form na makukuha nyo sa opisina ng LTO, pero pwede nyo rin itong i-download online mula sa website ng LTO at i-print para pwede nyo na itong pilapan sa bahay at hindi na kayo pipila pa sa pagkuha nito sa opisina ng LTO. Valid student permit, kailangan ng original at saka photocopy. Medical certificate mula sa LTO accredited clinic. Practical driving course or PDC completion certificate mula sa LTO or sa LTO accredited driving school. Notarized parents consent kung ikaw ay below 18 years old at kasama na rin ang government issued ID ng parent or guardian na may pirma nila. Tapos LTO LTMS portal account number. Taxpayer's Identification Number or TIN kung ikaw ay may trabaho. Paalala, siguraduhin updated ang inyong medical certificate dahil valid lang ito ng 2 buwan. Sabi ko nga doon sa video sa pagkuha ng student permit na doon kayo kukuha ng medical certificate sa clinic na pumapayag na humingi kayo ng 2 kopya para wala na kayong gastos sa medical certificate sa pagkuha nyo ng non-pro license. Ngayon ay alam nyo na ang qualifications at requirements ay pumunta naman tayo sa step by step process. Sundan nyo lang ang mga hakbang na ito para makuha ang inyong lisensya. Una ay pumunta sa LTO office at humingi ng APL form para makapag-fill up na kaagad. Pero kung nakapag-download na kayo at na-print nyo na tapos na-fill upan nyo na sa bahay, ay humingi na lang ng queue number. Tapos ay tatawagin na kayo sa evaluator window at isubmit nyo na ang inyong mga requirements. Dito i-validate ang inyong mga dokumento. Tapos ay tatawagin kayo sa cashier para magbayad ng application at exam fee. Tatawagin naman kayo sa examination room para sa pagsusulit. Computerized na po ang exam, 60 items at kailangang makuha ang passing score na 48 para makapasa. Kung pumasa sa written exam, tatawagin na kayo sa practical driving test kung saan magmamaneho na kayo ng motor o kotse depende sa DL codes na a-applyan ninyo. Pwedeng gumamit ng sariling sasakyan o magrenta ng LTO vehicle. Tapos ay magbabayad na kayo sa cashier sa mga natitirang fees at pagkatapos ay papupuntahin na kayo sa encoding window para sa photo, signature at fingerprints. Hintayin lang sa releasing window ang inyong non-professional driver's license kasama ang official receipt ito.
Magkano nga ba ang dapat mong ihanda? Narito ang breakdown ng estimated cost. Medical certificate, nasa 450 to 600 pesos, depende po yan sa lugar. Practical driving course or PDC, 2,500 to 4,000 pesos, depende po kung motor o kotse. Examination fee, 167.63 pesos. Non-professional license fee, 652.63 pesos. Vehicle rental, kung walang sariling sasakyan, 250 pesos sa motor at 500 naman sa kotse. Kaya kailangan nyo maganda ng mga 4,000 to 6,000 pesos. Hindi pa po kasama dyan ang inyong pagkain, pamasahe o panggas kung may sasakyan kayo. Ang malaki lang naman po talaga ay ang PDC. Makakatipid kayo kung nakakuha kayo ng 2 kopya ng medical certificate nung kumuha kayo ng student permit. Kung meron din kayong sariling motor o kotse ay wala na kayong babayaran sa rental. Bago ko tapusin ang video na ito ay narito po ang ilang importanteng paalala. Ang non-professional driver's license po ay inilaan lang para sa mga individual na magmamaneho ng pribadong sasakyan para sa personal na gamit. Hindi ito maaaring gamitin para sa pampasahirong sasakyan o anumang sasakyan na gamit sa negosyo o komersyal na transportasyon tulad ng pampasahirong motor, jeep, bus, taxi at iba pa. Pati na rin ang mga transport network vehicle services tulad ng Grab at kahit ang mga delivery riders. Ibig sabihin, kung gagamitin nyo ang inyong lisensya para sa hanap buhay o para kumita, ay hindi pwede ang non-pro license. Professional driver's license po ang kailangan ninyo. Sunod, bago pumunta sa LTO office ay tandaan ang kanilang proper dress code. Bawal ang nakasando, nakashorts, at nakatsinilas, at bawal din sa babae ang nakatube. Kapag nakakuha na kayo ng lisensya, iwasan ang traffic violations para sa chance na makakuha ng 10-year validity sa renewal. Kung hindi kayo pumasa sa written o practical exam ng 2 beses, maghihintay pa kayo ng 2 taon bago makapag-apply ulit ng non-pro license. Kaya kung bumagsak man sa unang beses, pababalikin kayo kinabukasan para kumuha ulit ng exam. Siguraduhin ipapasa nyo na ito. May mga video po ako sa exam reviewer ng LTO, Tagalog at English. Ilalagay ko na lang sa description box ang link. Maraming salamat sa panonood at kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video para makatulong din sa iba. At kung may tanong kayo, i-comment lang sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Kita-kits sa susunod na video.